Ang Ginoo po di ay maghatag og exam. Abi ninyo og inyong teachers mo ikabaw. Kunya sa iyang exam dire sayop ang mga tubag sa mga apostoles. Usaray nakakuha si Pedro. Pangutana, nganong si Pedro man ang nakakuha sa hustong tubag? Siya ba ang pinaka-bright sa mga apostoles? Siya ba ang pinakamaayo? Sa mga tubag? Nganong siya ay nakahatag sa saktong tubag? Uy, namutana ko ninyo. Di ko mo katubag. Ha? Because he was chosen by the Father. The Father, through the Holy Spirit, revealed to him the answer. And he was able to give the right answer. First, learning. Kung walay revelation sa Ginoo, o kung wala ta pilia sa Ginoo, kanunay gitang masayop, masipyat. Munang delikado gyud ay kaayo kung dili ta giyahan sa Ginoo. Of course, nindot kay pamati ni Pedro, paghatag niya sa saktong tubag, giingnan din siya. I will give you the keys of the kingdom. Ang imong o pinaagi nining maong yawi sa langit, pwede nimong gapuson o badbaran o gapus si bisan kinsa. Because you are Peter the rock, and upon this rock I will build my church. Makita nato din yung mga igsuon na kung mupili ang Ginoo nimo, kung ipadayag sa Ginoo nimo ang iyang kaalam, you receive also the power and authority. Kulba kayo, no? Nada yung kay power and authority. Apan giklaro usab that the nature of this power and authority kanunay nagabasi sa identity o sa persona sa Ginoo. And what is this identity? Mao ni ang gipadayag sa unang pagbasa og ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Sa sa unang pagbasa, ang sinaligan sa palasyo nga tig-abli, tig-sira, iyang gigamit ang maong authority and power to enrich himself para sa iyang kaugalingong kabulahanan. Mao nga gipapahawa siya, giilisan siya. Ang nature di ay nining power and authority sa mga naa sa simbahan para di ay sa uban for the service of others. Unya diya San Pablo, ingon siya, by using this authority and power that is received by the Lord through serving others. Unsa ingon ni San Pablo, ato kunong madawat ang mga bahanding langit nun. We will not receive worldly riches, but heavenly treasures. Unsa may ato makatunan? Una, we are so blessed to belong to this church because this is the church, the Catholic Church founded by Christ, original. Kita ray makatrace gikan ni Pope Leo XIV ngadto kang San Pedro nagitudlo ni Jesus kamoy unang pangulo sa simbahan o unang Santo Papa. Kita ray makatrace ana history and all traditions available in the church. So, we are chosen. We are given authority and power to be part of this church in our baptism. Sige lang nga, imong tapad, ingna na, gamhanan daay ka. Ingna, gamhanan daay ka. Pero atong power, dili mo rag darna, Superman, nga
worldly power. It is divine, spiritual. As a priest to offer prayers, nga naay power, naay gahom mga atong mga pag-ampo. Ang atong mga sakripisyo, dili masayang, dunay value. As a prophet, nga atong mga buhat nga maayo dili usig gihinumduman sa Dios ug maka-impluwensya ni sa uban, has the power and authority to influence, to inspire, to lead others as a prophet. Our life. Unya as a king, nga tanan natong mga hinaguan, paghago, na atong gi-share diya sa paghalad, diya sa atong pledge, diya sa atong slots, diya sa pagtabang sa Love the Poor House nato dito sa Dikuyong Diyot. Tanan nga mga maay natong buhat, dili masayang, connected ni tanan sa Ginoo. And we are exercising that power and authority. Can you imagine that? Pero kung atong tan-awon pag-ayo, kining authority and power nga gihatag sa Ginoo kang San Pedro takes a great responsibility and accountability. Karon mangutanan ako ninyo. Kaya ba ni Pedro kining maong buluhaton? Kaya dili? Kaya sa inyong mata. Pagkahuman ani mismo na ingon si Jesus, mo ang Mesiyas dakpon, ludan, tamparuson, unya kasuhan, convicted nga usa ka kriminal, dayon patyon dito sa krus. Ingon si Pedro, tensa. Palpak din siya after just seconds after this declaration. O daghan pa mga palpak ni Pedro, naibaw na mo, yung madungog diya sa passion, kanang sa Semana Santa, ang mga kabuang ni Pedro. Sa pananglitan, example, doon naman tayo utang sa parokya nga 1.2 million. Ingan ako sa Patricia, pwede ako kang suguon sa ngalan ni Jesus, bayarin ng 1.2 million. Saan makaya ni mo, Patricia? Mag-loan man ka sa St. Joseph. Dili niya makaya kung ang iyang una-unaon, ang iyang kaugalingong kapasidad. Nag-gets inyo? Ang atong kudusay, kung doon na tayo mga isangon ba sa Ginoo na responsibilidad, ang atong measurement, ang atong kapasidad, di dyan na makaya. Ako gani pagka-assign ako diri sindangan, kabalo ba mo? Nasa first 3 months na ko diri, I was overwhelmed. Maadto na ko ni Bishop, mo resign ko. Ko, Bishop, diri lang ako sa Bishop House, bahala ka sa ko ni may ibutang, ayaw ito sindangan. Matay na bawag man din akong spinal column dito, pag-ato na ko ito sa Camperel, nagsakay ko gabal-habal. Kaya nga naman, ang akong gitanaw, ang ako makapasidad. Dili na to kaya. When we are given responsibilities by God, it's always beyond us. But, if we rely on God's grace and help, munay nothing is impossible. Ug mao ni Pedro, nga nakalatas yun siya, nahimugod siyang martir, o gihimaya siya, nabuhat niya ang iyahang misyon, na sakto niya paggamit ang iyang authority o power. So this is an invitation for us, nga kamong tanan nga naa diha naglingkod, you are given that authority and power through your baptism. Ug kung dili mo connect ni Kristo as member of the church, dili nato magamit sa hustong paagi kanang maong gahom o bahandi nga gihatag ni Jesus. Unsaon pag measure, when you begin using what you have, when you begin working hard for yourself alone, palpak na ka. But when you start telling yourself, I'm doing this so I can help other people. I'm doing this because this will bring good to all. Mga nga diri sa sindangan, mura pugsagol pugos, pero sige na lang, salig lang to sa grasya sa Ginoo. Ni antos na lang yung ko, naabta na kog 2 ka tuig, sagsakit kina kong likod usahay, na
buhi ramang gyud, aron po ko mamatay. Para mag-una pa man siguro ni si Edgar nako, no? Pero ang buta ko ipasabot, when we learn to do things for God in consideration of what we can do for others, things become light. Makaya ra di ay, ug makalipay nato. Isip panapos, kaneto sa kaparokya, doon ay akong nailhan nga pamilya. Kusog kay mo simba, dayon kugos siya bata, dayon iyang asawa, tulo ka buok iyang anak, ikaupat tong gikugos, kuyog, simba gyud sila kada Domingo, pero ting pobriha kayo, pobre ba? Yang kontraktual ra iyang bana, construction worker, nga way klaro ba, dili stable. Pero naman may project kato sa parokya, ningang ako kay kada semana mo donate man siya. Ya to igayon na dako na to iyang i-donate kay 500 baya kada semana. E pila ra may sweldo construction worker. So kausa diha ako gyud siyang gisita. Unya, kuan pag ito mangumpisal pag siya kada Domingo. Tibok pamilya usay mahasol ko ba kay asula pud ani, pero sige na lang kay tibok pamilya man pud. So wako kagwanta ako siyang gisitahin ko nga, Brad, pobre man kakaayo, pila ra may imong sweldo. Pag undang nag-donate anang kada semana. Kay dako-dako biya na imong gi-donate. Ako na lay tapal ana ay na nag-donate. Giingnan ko niya mga igsuon. Father, tinuod, kanang akong gi-donate, importante gyud kay na nako nga ipalit na mo bugas, kinahanglan yun na namo. Pero Father, ako yun yung desisyon, among desisyon sa akong misis, na magpasalamat yun mi sa Ginoo nga bisan sa mong kahimtang naka-survive me. Muna akong pasalamat. Amo yun ang gilain, sakripisyo yun kay na namo, Father. Ako mo'y murag na uwaw. Kuha mo ba? Pagkasunod semana, atong lugar, doon ay niduol na ako nga tao. Yan siya, Father. 13 ako katuig nga wala makasimba. Uha? Ano man? Karon pa jud ko, bag-o ra ko ni balik og simba. Kung anong niundang magagsimba, 13 katuig, nahinawain ko atong pari sa una diri. Wala lang po mangutana kay chismis naman. Basta nahinawain daw siya. 13 katuig siya mo simba. Pero kung nibalik siya simba, ko nga, sa po imong nakaon, nga nung nibalik po simba. Siya nga, katong akong silingan, katong akong giingon, na pamilya. Eh kada buntag, makita na ko sila nga, mamatag sa iyo, niya ato simbahan ko yung tibok pamilya niya, pobre kay sila, times 5. Arang-arang mo siya kahimtang. Times 5 ang diferensya, pobre kayo. Kada Domingo, nag-adtog simbahan. Unya ako nga daghang kay kong blessing sa Ginoo, why simba-simba? Mao nga ni balik siya simba. The power atong pobre nga banay, munay power and authority nato. Nga gi-influensya niya iyang silingan nga 13 katuig nga wa nang simba. After 1 month, katong ni simba after 13 years, namatay. Kay doon na dahil siya sana kanang bitong cancer nga dili ma-detect, kanang pancreatic cancer. Ako ma-detect nimo, patay na jud ka, mga pila lang kasi mana, patay ka. Usay buwan pero patay gyud ka, dali ra kayo. So namatay siya. Imagine kung wala tong iyang silingan nga pobre kaayo nga magsigig simbaw niya, buutan ba maayong tao. Mamatay unta siya nga 13 katuig way simba-simba. The power and authority to lead others to God. The power and authority that we receive in baptism that could save souls. Makaluwas o kalang. And there's no other power and authority on earth na makahimo ana. Only that power and authority that comes from the Lord. So ayaw i-underestimate ang inyong pagtinarong, ang inyong pagbuhat og maayo. Ayaw i-underestimate imong kaugalingon nga dili nimo kaya mo buhat og maayo. No, you can do that.
Ayaw nagsalig simko galingon. Kanunay dangop sa Ginoo. Mauni ang meaning sa salmo. Unsa ginagayon sa salmo? Sige daw, kantahan na to. Dito? Awa. Sige, asa naman? Mauni meaning ani nindot kaayo. Sus, kung mauni ato masabtan mo. Ikson pagka nindot sa kinaboy, bisong pag-unsa ato magian. Sige daw. Lord, your love is eternal. Do not forsake the work of your hands. Sa Bisaya, aninindot kaayo nga ang gugma sa ginawalay katapusan. So, kung connected ta sa maong gugma, eternal. We are loved eternally. Walay mamusil sa eskwelahan. Walay moambak sa building nga batanon kung naaaning klasiya sa gugma. Dayon sa ingon diha, nga kung naata sa gugma sa Ginoo, dili niya biyaan ang buhat sa iyang mga kamot. Kinsa man ning buhat sa iyang mga kamot? Kita, who are baptized, who were chosen by God Himself, who revealed His wisdom, who gave His authority and power dinhi nato. Ug kung masakto nato na ipaggamit, how blessed our life be. Napakoy na hinunduman, kabalo mo nga sa una high school, buangon man ko, buguyon man ko, diha sa Kinas bitaw, GRMSU. Witong mauwaw ko diha kung pamisahon ko kay dili ko may record. Unang wala ko ma-honor, apil-apil ako sa top 10, pero wala ko ma-honor kay pirtim yun akong buguya. Sa kitag sumbagay, mangawat ug marang, manggustan. Diha sa Kinas, sige ko kadalas guidance counselor. O naabot pa dyan ko sa administrator. Of course, daghan may mga barkada. Pero anyway, kanya to, doon na may isigig bully nga kuan, no? Contemporary. Niya, kausaan na-interest ko siyang kinabuhi. Hindi mo siya ma-disturb sa mong bully. Kung siyang ipalidaan. So pagpadong na ko sa merkado, iya dahing habit, kada adlaw, kada hapon, mahapit siya sa simbahan. Mag-ampo siya ito, magluhod. Kuyawan niya, eh. Motong, mura pang pukog natakdan. So kadugayan akong una-una nga ninduto po niya, no? Maagi simbahan, ana siya mauli, kada adlaw. Motong nga niawat ko kadugayan, niagi na po ko sa simbahan, humagawa sa eskwelahan, sa di pa ko maglakaw pa doon sa among baryo, hapit ko sa simbahan. Kapalo ba mo nga, usas sa ako mga church visits, dito ko nakahuna-una nga magpari ko. Tungod atong among gibuli sa iyang power and authority to influence me. Wa siya kabaw. Wa niya tuyua. That is how powerful and influential we are if we remain in God's love. And there is nothing to fear because His hands who created us will never abandon us. Amen.